katotohanan. Talakayin ang katotohanan. Lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Huwag ninyong hayaan na si Satanas na humadlang sa inyo. Katotohanan siya sa inyo ay isang lantad na kaaway. Quran chapter 43 at ang aya ay 62. Ang baging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa aking mga kababayan, mga Kristiyano na nakikinig sa hapong ito sa ating paluntunan, ang talakayin ang katotohanan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng inyong mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin po sa kanyang pamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes. Maging holiday ay bukas din po yan. Ngayon po, holiday ngayon siya. At tayo lang ang nag-iisang establishment dito sa Cotabato City na bukas. No? Lahat ng mga karamihan bro sa mga tindahan is sarado. Yung mga katabing mga stalls, sarado po yan lahat. Ngunit yung ating Islamic Center bukas pa rin po kahit na Christmas, New Year, Valentine's Day, kahit araw ng mga patay, bukas pa rin ang center natin. Sapagkat atin pong kinikater yung atin pong mga kababayan na kung saan ay nangailangan ng guidance sa kanilang buhay. No, Brother Alcoca? Alam natin ang pag-celebrate ng Christmas ay hindi ito naayon sa katuruan ng mga propeta. Ay wala tayong rason para magsarado, no, bilang pag-celebrate din or makikiayon. Yes, dalawa lang, Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Okay, patuloy tayo. Ang branch po ng ating tanggapan, ito naman ay matatagpuan sa may Notre Dame Avenue. Dito po yan sa Cotabato City. Ito pong ating pangradyong palatuntunan. Ito po ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-search or i-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. At pakilike na rin po yung aking Facebook page na www.facebook.com/BroKhalidSanchez. At sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions. Ang ating pong hotline ay 0915-5063652. Ulitin ko po, 0915-5063652. Isa pa, 0915-5063652. Sa hapong ito, ako po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama ko po yung ating Hafiz na siya po ang isa sa mga mangunguna sa pagbabasa po ng sa ating program, si Sheikh Morris Kabugatan. Kasama ang kanyang partner, si Brother Alcoca. Ayan. At sa puntong ito ay bibigay ko sa kanila ang mic. Baka meron silang babatiin. Ikaw, Sheikh? May batiin na. Yan, maganda. Talagang, okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang hapon na rin sa aking mga kababayan na nakikinig sa hapong ito. Aking binabati po
diyan sa Kingdom of Saudi Arabia, Mashallah. si Abu Abdullah at saka si Munir at saka sa aking mga kabats Oo. na nag-aaral na po sila dyan sa Saudi Arabia. May nagpapapati pala sa Sheikh, ang pangalan si Nermo. Ayun, si Nermo, yung Munir Omar. Oo. Sa iyo, Moner. Oo. Sa akin, Nermo. Totoo. Yun din, yun Ayun din. yun Oo. din. Okay. Nag-message sa akin eh. Sa Madina man o sa Riyadh, aking binabati po ang mga kaibigan at kabats na rin. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masya Allah. Talagang inaabangan kanila doon, Sheikh. Yung si Sheikh Nermo, talagang nagbinsay sa akin para daw. Kanya, batiin siya. Munir pala, hindi pala Nermo. O pareho lang, binaliktad lang. No? Okay. Sunod si Brother Kaka Al. Al-Kaka pala. Al-Kaka bro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sa ngalan ng Allah, ang pinagkamahabagin at pinagkamawahin, naway ang kapayapaan ay sumakanya nawa sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga tagapakinig po natin sa hapong ito na mga Kristiyano, no, na walang sawang nag-aabang sa ating programa, ay binabati ko po kayo ng magandang hapon po sa inyo, sa mga kababayan natin ng mga Kristiyano at sa aking mga kapatid na mga Muslim, no, sa pananampalatayang Islam. Naway ang kapayapaan ay sumainyo. Tayo ay patuloy pa rin sa programang ito na kung saan ay sumasagot sa iba't ibang katanungan patungkol po sa Islam. Well, bago po tayo magsimula bro, ay may babatiin lamang ako. Una sa lahat ay binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga kapatid, no, lahat po sila Kaka Dimple, si Jolabay Benito, si Kaka Saddam Benito, si Datu Sarit, no, at saka sa aking mga kagrupo, no, na Ulul Albab, no, na yung iba sa kanila ay nakikinig sa hapong ito, sila Brother Zainuddin Tayuan, sila Jomar at Saidin. At binabati ko rin ang faculty po ng BSIE sa Polytechnic at sa faculty po ng KITP, kung saan ay doon po kami na-deploy bro, no? Yung iba sa kanila ay nakikinig pala bro sa ating programa. Sila Ustads Omar Ali, sila Sir Abdul Wahid Mimpantaw, at sa principal po ng school na ito na si Sir P. At sa aking mga kaibigan na mga babae, no, sila Aliyah, sila Samira Pendong Zakaria, sila Kim, at higit po sa lahat kay Ma'am Halima Angkad. Back to you, brother. Alhamdulillah, marami siyang kaibigang mga babae. Puro babae, Okay. Sheikh, nagpaabot din ng salam sa'yo si Abdullah, si Abu Abdullah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sa Saudi rin. Saudi rin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ang layo-layo. Assalamualaikum sa inyong lahat dyan. Ako rin, Sheikh, may babatiin. Siyempre, hindi rin nagpalogi, no? Tama. Si Brother Omar Banag, Sister Donna Bilgari, si Brother Abdullah Gayak po ng Cotawato Hardware, at si Brother Omar Reyes Banyas, at si Brother Yams Magindra Arsad. Yan, sa inyong lahat po, assalamualaikum. Okay? So tayo na po ay papalaot na, Sheikh, Yes. Brother Al-Kaka, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ngunit bago po pala sagutin yung mga tanong na ipinadala sa atin, sapagkat ngayon ay Christmas 25, no, Yes, Sheikh? nasa So siguro maganda kung pahapyawan muna natin ng konti bago tayo dadako doon sa mga katanungan, sapagkat actually makailang beses na hindi halos kundi every year sa ating palatuntunan ay tinatalakay natin ang tungkol sa Christmas. At ito'y bilang pagtugaygay sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po doon sa mga naghahanap ng katotohanan, na sila po ay makabatid
ng tamang aral, lalong-lalo na kapag ang pag-usapan po natin ay itong tamang aral. At alam po natin na ito pong pag-celebrate po ng Christmas ay hindi po ito tamang aral, Brother Alcaca, sapagkat una sa lahat, hindi naman po talaga ipinanganak si Kristo sa December 25. At ito ay alam ito ng ating mga kaparian. Hindi nila pwedeng ididinayan, hindi nila pwedeng itatago yan, sapagkat alam ng mga pari, alam nila sa simbahan mismo, yung pamunuan mismo ng Roman Catholic Church, alam nila na ang December 25, hindi yan birthday ni Jesus Christ. Kaya walang dapat na isi-celebrate ang isang matinong tao kung siya'y naghahanap ng araw na i-celebrate niya ang kapanganakan ni Kristo, hindi December 25, sapagkat una, hindi talaga birthday ni Kristo. Pangalawa, wala rin talagang dapat i-celebrate kung sakaling alam natin ang birthday ni Kristo. Wala pa rin. So, ito pong mga bagay na binibigay po namin sa inyo, ito po bilang pagbibigay po sa inyo ng tinatawag na pagtatama po sa mga maling paniniwala. Dahil po ang mali, ito po ay walang lugar sa tinatawag na sa Biblia pa sa kaharian ng Diyos. Sa Biblia yung Brother Alcaca, yung mga maling gawain bro, na kahit ito ay nasa pamamaraan na ikalalapit mo sa kay Hesus Kristo bro, is hindi ka masa kapangyarihan ng Diyos. Yes, mali talaga Brother Alcaca. In fact nga po, itong mga taong gumagawa ng kamalian, kawawa yan. Kawawa. Alam natin na ito, hindi ito simpleng pagkakamali lang, Brother Alcaca, Sheikh. Itong pag-celebrate ng Christmas, hindi ito simpleng pagkakamali lang, no? Ito'y napakalaking issue ito. Buong mundo ito involved dito eh. Dami-daming Kristiyano ang napaniwala ng simbahang Katoliko na si Kristo ipinanganak sa December 25, pero ang katotohanan, hindi talaga siya ipinanganak sa December 25. At yung mga rason sa mga naunang program natin ay iniisa-isa natin, Brother Alcaca. In fact, sa mga grupo rin, sekta sa mga Kristiyano, hindi nga din sila nagkakasundo ng petsa ng pag-celebrate ng kapanganakan ni Kristo, Brother Alcaca. May mga... Yes, may mga sekta ng Kristiyano na hindi December 25 ang kanilang pag-celebrate ng pagkapanganak ni Kristo. Halimbawa, itong Orthodox at saka yung Coptic Christians. Kasi itong... Magkaiba yun, Sheikh? Yes, Sheikh. Kasi itong Roman Catholic, ang December 25, para sa kanila, ito yung pinopromote nila na birthday ni Jesus Christ, which is hindi naman talaga. Yung ibang sekta ng Kristiyano, katulad ng Orthodox at saka yung Coptic Christians, ito yung mga Kristiyano sa marami ito, Sheikh, sa Egypt. Yung mga Masri, ng mga Christian, ng mga Egyptians. Yan yung kanilang sekta, bro. Mga Orthodox or Coptic Christians sa Egypt, marami sila. Hindi December 25 ang sa kanila na birthday ni Jesus Christ. Ano yun? January 7. January 7? Malayo masyado. January 7. Hindi lang yung Coptic at saka Orthodox Christians ang umiba sa Roman Catholic na December 25. Pati yung Armenian Apostolic Church, ano naman yung kanilang pananaw? sa kanila naman, January 6. January 6? Matindi. Magkaiba yung kasi alam naman ng mga Kristiyanong ito, Sheikh, na wala talaga na walang detalye, bro. Hindi talaga birthday ni Jesus yung December 25. Okay, gumawa sila ng sarili nilang petsa. Buti pa sa inyo, gawin nyo na lang February 31. Bakit, Sheikh? Baka maniwala pa tayo kung February 31. February 31, no? Grabe, matindi. Anong meron sa February 31, bro? Bakit mo naisip yun? Actually, wala kasi February 31. Baka birthday mo din yung Sheikh, ha? Baka birthday mo yun, bro. Ipinanganak sa February 31. Anyway, ito lahat ng yan, bakit nagkakaiba? Dahil mali eh. Kasi kung tama yan, di yan magkakaiba.
Walang panigurado. Correct. At itong mga kamalian, kawawa itong mga taong naniniwala sa mali. Naniniwala sa liko. Basahin natin ang sinabi sa chapter 43 ng Quran. At ang aya ay 65 po. Ganito ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Kanyang pinakamalapit na kahulugan. Datapwat, ang iba't ibang sekta sa lipon nila ay hindi sumang-ayon at humiwalay. Kaya't kasawian sa mga gumagawa ng kamalian. Allahu Akbar. Sa kaparusahan ng kahindik-hindik na araw, ang araw ng muling pagkabuhay. Iba't ibang sekta sa Iba't kanila, ibang Brother sekta. Alkaka, ay hindi raw, Grabe. Sabi dyan, sila Napakalino, ay, bro. sa lipo nila, Sa sila kanilang lipong, bro. hindi sumasang-ayon Hindi sa bawat sumasang-ayon. isa. Grabe. Matindi. Kaya sabi ng dakilang tagapaglikha, kasawian Kasawian. sa mga gumagawa ng kamalian. Allah. Grabe, no? Kaya maging ang Biblia nila, Sheikh, ganun din ang sinasabi. May mga pagkakailangan. Allah, Biblia nila, ganun din. Kapag ka ikay liko, alam natin, liko ang pag-celebrate ng Christmas, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Biblia niya. Tumutugma, oh. Babasahin ko sa Biblia, sa unang Korento, 6 at ang talata po ay 9, ganito ang sinasabi. O, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko, hindi sinasabing tuwid, ha? Ang sinasabing liko, Ikaw agad, ha? saan ito mapupunta? Ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Okay, maging ang Biblia na, ganun din pala, kapag ka ikay mali, kapag ka ikay liko, hindi ka makakapagmana At saka, bro, sa kaharian ng Diyos. itong pagdiriwang sa December 25, ito Oh. ay hindi pinagutos ni Isa. Wala ipinagutos ganyan, Brother Magdilito man Akaka. ay Oo. napagkalinaw, bro. No? Maliwanag pa Yes. sa sikat ng araw na, hindi nga sinasabi sa Biblia, December 25 December siya. 25, tama. Kapag basahin mo ang Biblia sa aklat ng Lucas 2, no, yung buong chapter ng Lucas 2, basahin niyo po dyan, lumalabas po dyan si Kristo ipinanganak, hindi taglamig, Taglamig. kundi panahon ito ng tag-init. Kasi nga, nung ipinanganak si Kristo, ayon doon, yung mga pastol ng tupa, nandoon sa labas, busy sa pagbabantay ng mga kahayupan nila. At si Kristo ay at si Maria at si Jose ay naglalakbay sila that time papuntang Bethlehem para magpa-register. So hindi naman is no time 'yun. Alam natin December 25 sa Israel is no time. Snow time. Oh, may snow. Malamig. Umuulan ng snow doon, Sheikh. Oo. Kaya hindi si Kristo pinanganak for sure December 25. O ito pa, mali sa Biblia. Si Kristo daw, Sheikh, ipinanganak sa manger, yung bang pasabsaban, yung kulungan ng mga hayop. Oh, Lucas 2:7 po yan. Si Kristo pinanganak sa pasabsaban. Hindi ganun ang sinasabi ni Mateo, Sheikh. Oo, si Lucas nagsasabi, kasi 4 Gospels of the Bible, yung Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. Sa 4 na ebanghelyo na yan, 2 lang sa ebanghelyo ang nagsasabi tungkol sa pagkapanganak ni Kristo. Tapos nagkakaiba pa sila. Magkakaiba. Oo. Kasi sabi ni Lucas, si Kristo daw ipinanganak sa pasabsaban. Lucas 2:7 po yan. Pero ang sabi ni Mateo, hindi siya sa pasabsaban ipinanganak siya, kundi doon siya ipinanganak sa bahay. Oo, Mateo 2:11 naman yun, sabi ni Mateo. Sa bahay daw ipinanganak. Kita mo, nagkukontrahan. Kaya nga si Kristo ipinanganak sa pasabsaban, ayon sa Lucas, dahil wala nang bakante doon sa mga kabahayan. Kaya sila napunta doon sa pasabsaban. Ngayon naman, bro, sa ibang talata naman, sa bahay daw. sa bahay na naman. Ito ay mga maliwanag na mga kalikuan, mga kamalian. Dinagdagan pa ng simbahan. Agoy, naku. Sabi na Biblia niya, yung mga liko, yung mga sumusunod dyan, no? Sila ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya po, advice namin sa mga kababayan nating mga Kristiyano, huwag po sasamaan yung mga kalooban.
Ito po ay hindi pang-alipusta, hindi ito pang-insulto. Ito po ay isang uri ng pagbibigay sa inyo ng advice para maging open po yung ating isip. Walang silbi kung magsiselebrate ka ng December 25 as a birthday of Jesus Christ. Dahil una, hindi po yan birthday ni Jesus Christ. Kapag gagawin mo yan, nagkakamali ka, lumiliko ka, naliligaw ka ngayon. So ang sabi ng Biblia mo, hindi ka magsisipagmanaw, hindi mo mamanahin ang kaharian ng Diyos. Dahil ginagawa mo kalikuan. Tingnan mo, kapag December, lagi nilang bukang bibig. Peace on earth and mercy mine. Ganun. Peace on earth. Pero kapag December 25, wala naman akong naramdamang peace eh. Kasi kaliwat kanan yung putukan. Na. Hindi pa kasama yung kaliwat kanang putukan. Pagkatapos ng kaliwat kanang putukan, kaliwat kanang putakan. Kaninang gabi bro, nagsimula na sila bro. Putok-putakan na. Yes, oo. Pero ngayon bro, matindi yan nangyari kaninang gabi bro. Matindi ka. Saan ang peace on earth? Talaga. Ha? Kasi bro, putok na baril. Baril, Allahu Akbar. Maraming tinatamaan ng ligaw na bala, di ba? Paputok ka dyan, tapos pag may tamaan, puputak naman yung kabila. Allahu Akbar. Saan yung peace on earth? Wala pa rin. Oh. Brother Mamita din dumating. Yan. Kaya wala po siyang kapayapaan, no? Kaya nga, tayo ay patuloy na inililigaw ng simbahang yan. So, wag po kayong sumunod. Dapat maging bukas ang ating isip. Buksan po natin yung ating mga puso sa katotohanan. Ano po? Kapag Pasko, Brother Mamita Dem, lasing lang ang napapala nung karamihan mga tao, tapos nag-aaway, di ba? Magulo. O, di ba? Tingnan mo sa ano, Sheikh. Nung ako'y nasa radio, nagtatrabaho noon. Kasi na-assign ako sa hospital. Kasi usually kapag Pasko, maraming napupunta sa hospital. Maraming tinatamaan ng ligaw na bala o di kaya napuputulan ng kamay. Yun usually ang nangyayari kapag Pasko. So yun ang ibabalita mo. Yun ay binabalita ko. Naputulan ng kamay yung isang bata. Isang matanda, naputulan siya ng paa dahil sa plapla. Matindi yun. Ngayon, walang peace on earth. Walang kabutihang na idudulot in short, itong pag-celebrate ng Pasko. Dahil kung tunay na ito ay utos ng dakilang tagapaglikha, ang maging resulta nito ay kabutihan para sa sangkatauhan. Yun yung peace on earth. Ngayon, ang nangyari, ang resulta, sakuna. Kapighatian. So dahil hindi ito utos ng Diyos, ito ay kalikuan. Liko talaga. Wala kang mapapala sa pag-celebrate ng Pasko. Una, hindi naman yan tunay na birthday ni Jesus Christ. Pangalawa, ang resulta niyan, nagiging sakuna bro. Yes. Diba? Kahit na wala pang masamang, walang masamang kalamiting mangyari sa kanya, dahil sa pag-celebrate ng Pasko, the fact na sineselebrate mo ang isang bagay na mali, so wala ka ngayong patutunguhan kundi impyerno. Sana po itong program namin magbigay sa inyo ng kaliwanagan sa mga bagay po na hindi ninyo alam. Maaring magagalit kayo sa amin, pero bandang huli kapag kaisip-isipin ninyo, abay, buti pa may mga taong ganito at nagsasabi sa inyo kung ano ang tama. No? Dapat pasalamatan pa. Anyway, yun ay pahapyaw lamang. Tayo ay dadako na sa pagsagot po ng mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Mula po kay Sister Normala Panantaon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Maganda yung apelido niya. Parang New Year kasi Pamantaon. Pero alhamdulillah, no? Nagulat si brother, si Apis. Walang galang na po. Walang galang na po. May katanungan po ako. Ano yun? Tungkol sa panahon ng Propeta Moises. Nagkaroon po ng konting talakayan ng ka-workmate ko tungkol sa sino ang namatay sa dagat nang nahati ni Propeta Moises ang dagat. Ang sabi ay si Ramesses na anak ng king ng Egypt o mismo yung nag-adapt kay Propeta Moises. At ano ba ang ibig sabihin ng Peroa? Pwede ba magbigay kayo ng proof sa Bible kung sino ang nakasamang namatay sa dagat? Yan lang po, naway matugunan ninyo ang aking katanungan. Ang tanong niya ay, unang tanong niya ay, madaling
kuha bro, yung tanong niya bro, sino ba yung namatay dun sa dagat? Oo. Sino ba yung Ramses? Oo, sino yung Ramses na yun? Marami man ang namatay doon, di ba? At saka Oh, yung marami. si Parao bro, sino yung si Parao? Oo, kung ano ang ibig sabihin ng paraon. O, Peroa, ganyan. Anyway po, kapag ang Quran at Biblia po ang ating pagbabatayan, wala pong sinasabing pangalan ni Peron. Kasi itong Peron, Peroa, Paraon, yan ay title ng hari sa Egypt. No? Yung kanilang position. Title na yan. No? Hindi yan siya proper name niya. That is a title of a king of Egypt. Sa panahon ni Ibrahim, iba yung Peron doon. Pero may Peron sa panahon ni Ibrahim. Sa panahon ni Yusuf alayhi salam, iba rin yung Peron doon sa kanyang kapanahonan. Sa panahon ni Musa alayhi salam, iba rin yung Peron doon. Ang binabanggit po sa Quran at sa Biblia, Peron. Pero yung kanilang mga pangalan na specific na pangalan, hindi na binabanggit yun dahil wala naman pong saysay ito kung babanggitin pa. Nonsense. Kasi kapag walang saysay, wala siyang relasyon para sa ating kaligtasan. Ganun ka, kasi kung may saysay ito, babanggitin niya. Oo. Ngayon, ang malinaw po dyan, na doon sa panahon ng Exodus, ibig sabihin ng Exodus yung paglalakbay ng mga Bani Israel from Egypt papuntang Palestine, nung tinakas sila ni Musa alayhi salam, tapos pinadaan sila sa gitna ng yung gumawa ng superhighway sa dagat, no? May nangyaring pagkamatay doon, namatay doon si Peron. Namatay siya doon. Opo. Yan ay mabasa natin sa Quran sa chapter 10, Suratul Yunus po yan, Sheikh. Umpisahan mo sa 90 hanggang sa 92. Yan, 90 hanggang sa 92, Sheikh. Pakibasa ako. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت وقبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at dinala namin ang mga angkan ng Israel sa kabilang ibayo ng dagat at si Paraon at ang kanyang mga kabig ay tumagaygay sa kanila ng may pagkagalit at pang-api hanggang sa sumapit ang sandali na siya ay malulunod na. At siya ay nagsabi, ako ay nananampalataya kay Allah na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, na siyang pinanampalatayaan ng mga angkan ng Israel, at ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko sa kalooban ni Allah. Siya ay pinagsabihan na ngayon, ikaw ay naniniwala. Bagabat noon, ikaw ay sumuway tumangi sa katotohanan, at ikaw ay isa sa mufsidun, mga buktot, magkasalanan, talampalasan. Kaya't mula sa araw na ito ay aming pananatiliin ang iyong patay na katawan mula sa dagat upang ikaw ay maging isang tanda sa mga tao na susunod sa iyo. Lalaong baga ang darating na bagong henerasyon. Katotohanang marami sa sangkatauhan ang hindi sumusunod sa aming ayat, mga tanda, kapayagan,
at iba pa. Alam mo, Brother Alkaka, dyan sa talatang yan, may nagsyahada, may nagmuslim na May isang nagsyahada. scientist. Dito bro. Isang scientist na Muslim, Brother Mamitadem, ang nagmuslim dahil sa talatang yan. Alam mo kung bakit, Brother Yes, Alkaka? anong dahilan bro? Dahil siya ang naka-discover o isa siya sa mga taong nag-aral sa katawan ni Perun. Isa yun sa mga taong nag-aral. Kasi hindi kasi nung 'di ba sinabi diyan sa talata Siya na nalunod bro. nalunod si Perun, 'di ba? Namatay siya sa dagat. Tapos na-preserve yung kanyang katawan sa mahabang panahon, hindi siya nabulok, 'di ba? Yung katawan ni Perun na yan, nakita yan eh. Nakita yan ng mga tao sa Egypt at kanilang dinala ito sa Pransya para ito'y pag-aralan. Dahil hindi nabubulok. Kasi alam nila na yun yung Perun. Siyempre mahalagang tao yun sa panahon nila Musa alayhis salam dahil hari yun eh. Hari. Yes. So pinag-aralan ito baka sakaling mayroong mga bagay na pwedeng makuha doon na para sa siyensya, no? Eh yung isa sa mga scientist, doktor na Bakit siya nag-muslim? na sa kanya ito na naibigay ang pamahala sa pag-aaral ng bangkay ni Perun, ang pangalan si Dr. Maurice, no? Dr. Maurice yun. Siya yung isa sa mga chief pinuno ng mga doktor na nag-aral sa bangkay niya. Ang unang isa sa mga tiningnan nila is ano ang dahilan at namatay ang taong ito. Ngayon, pinag-aralan nila kung ano ang dahilan kung bakit namatay siya. At doon nalaman ni doktor kasama ang kanyang team na ang ikinamatay ng taong ito ay nalunod siya sa dagat. Ayon sa kanilang sariling pag-aaral, ha? Ayon sa kanilang sariling pag-aaral. Ngayon, nung siya nag-conduct ng further study, no, doon sa Egypt, at nabasa niya ang sinasabi ng maluwalhating Quran, sabi niya, naku, yung research ko tugmang-tugma sa sinasabi ng Quran. No? Sabi niya, kung ito'y aklat na hindi totoo, bakit tumutugma ang sinasabi ng Quran na siya'y namatay sa dagat? Ayun din ang kanilang findings, namatay sa dagat dahil sa presence of salt, yung asin sa kanyang katawan. Doon pa rin bro Kaya sabi niya, magmumuslim ako. Nagmuslim yun. Isa sa mga chief ng doktor na nag-aral sa bangkay ni Perun. Pero kasi hindi yung topic natin, balikan natin yung nagtanong, ha? So, maliwanag sinasabi doon, namatay si Perun. Namatay siya, kasama yung kanyang mga kasamahan. At hindi binabanggit doon kung sinong Perun yan. Ngunit, ayon sa aking pagsasaliksik, lumalabas na merong dalawang tao na either sa dalawang king na ito, maaring ito yung king sa panahon ng Exodus. Yung namatay. ito. Yes, oo. Ito, natagpuan ko sa, ang tawag nito ay Halley's Bible Handbook. Ito siya'y komentary ng Biblia ito. Hawak ko nga ngayon eh. Komentary po yan ng Biblia. Hindi po ito Biblia, ito po'y komentary ng Biblia. At sa pahina 113, ganito po ang sinasabi. Thus, Moses was brought up either under Thutmose III or under Ramesses II. Dalawa. Tagalogin mo, Brother Mamitadem? Hindi na. Both of whom were among Egypt's most famous kings. Tagalogin natin, ha? Sa makatwid, si Musa alayhis salam, sabi niya, ay pinalaki sa ilalim ng pangalaga either of the two, no? Yes, bro. Alinman sa kanila, maaring si Thutmose III or si Ramesses II. Yung dalawang ito ay mga kilalang hari ng Ehipto. Meron pang kasunod. And Moses lead Israel out of Egypt and either naman under Amenhotep II or under Merneptah. So hindi sigurado kung alin sa dalawang king na ito yung sinasabi sa Quran na namatay, si Amenhotep II ba
o di kay si Merneptah, yung pangalan ng mga Pharaon. At si Moses daw ay maaring pinalaki ni Thutmose III or ni Ramesses. Kasi di ba si Musa alayhis salam doon lumaki sa palasyo ng Pharaon. Oo. So, hindi binabanggit ng Quran yung kanila mga pangalan dahil it does not make any sense. At maging ang Biblia, hindi rin binanggit ang kanilang mga pangalan siya. Pero binabanggit may Pharaon. Yung namatay Pharaon. Oo. Sa Biblia, ganun din eh. Ito po, babasahin ko sa aklat ng mga awit. Sa aklat po ng mga awit 136 at ang talata ay 15. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, tinabunan si Paraon. Oh, wala siya sabing Thutmose, Ramesses, Merneptah, or Amenhotep. Paraon, no? Puro mga Pharaon yung Oh, ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula. Red Sea. Doon sila kasi, so kasama si Paraon, pati ang kanyang mga dagat, namatay sila doon. Hindi kasama si Maurice, no? Oh, kasi doktor yun eh. Kasama ko si Maurice Kabugatan. Dito yun. Oh. So, pero ang tanong na sunod niya, Sheikh, ay ano daw ibig sabihin ng Peroa? Ayon naman sa pagsasaliksik ko, sa pagbabasa natin ng iba't ibang diksyonaryo, ang ibig sabihin ng Peroa is the great house. Malaking ba? Dakila. O di kaya, the sun god. Ayun. Ay, sa dictionary na Webster, tingnan niyo. Kasi yun din naman ang nakasulat doon. So, title ito siya ng hari ng Egypt. At yung hari ng Egypt, meron siyang pangalan na exclusive para sa kanya. So, yun po ang aming kasagutan sa nagtanong na si Sister Normala Panantaon. Okay? Anyway, I hope naging maliwanag sa inyo. At mas maganda yung kay Dr. Maurice Bokel. Talagang nagmuslim siya dahil sa mga talatang yan. Ngayon, isa siya sa mga kilalang doktor Maurice Bokel. Yan. May mga aklat siya. Yes. Actually, may mga aklat si Sheikh. Kaya pala bro, yung mga basta mga Maurice na pangalan, mga magagaling. Naman. Kundi Dr. Hafiz yan. Anyway, yun po ang aming kasagutan. Mula po kay kay Brother Jordan Usman. Sabi niya. Yung tanong niya, bro. Oo nga, no? Assalamualaikum, Bro Khalid. Mayroon sana akong itanong. Ang Muslim ba ay pwede pumasok sa simbahan ng mga Kristiyano? Kasi mayroon akong isang kaibigan, siya po ay Muslim. Inimbitahan, pinaparinigan, no? Inimbitahan siya ng kaibigan niya. Ang sabi ko sa kanya, bawal pumasok ang Muslim sa simbahan. Ang sagot niya, hindi daw siya magdasal, kundi nakaupo lang daw. May ganun ba yun? Bakit pala si Mamadra? Si Mamadra magpasok. Pasok, no? Labas-pasok yun eh. Labas-pasok sa mga simbahan. Anyway, yung ating meron tayong school of thought, no? Yung Hanafi, Shafi'i, Hanbali, merong silang mga iba't ibang opinion tungkol dyan, Sheikh. May nagsabi na haram, tulad ng Hanafi at saka Shafi'i, haram sa kanila yan, no? Na ikay papasok dun sa simbahan. Regardless kung ano man ang iyong maging niyat. Wala ka namang business na doon, di ba? Haram sa kanila yan. Haram yun. Si Hanafi yun at saka Shafi'i. Yung Hanbali at saka Hanbali is permitted sa kanila. Minsan makruh. Ang kanilang mga rason kung bakit haram doon sa Hanafi at Shafi'i. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan nung ang Kaaba ay puno ng mga rebolto at mga idols, mga larawang Diyos-Diyosan, hindi pumasok ang Nabi, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangga't hindi ito pinalabas lahat. Kasi alam natin kapag papasok ka sa simbahan nila, nandun yung mga rebolto. Pero kasi hindi lahat ng simbahan nila may rebolto siya. Hindi lahat. May simbahang Kristiyano na walang rebolto. Katulad nung Seventh Day Adventist. Walang rebolto doon. Wala. Iglesia ni Cristo, wala rin. So, paano yun? Diba? So, may rin, no? May si Hanbali, may mga rin siya.
Kaya, di-permitted niya bro. Oo. Yung pagpasok. At sa panahon ni Omar bin Al-Khattab, minsan siya napunta ng Syria. Pumunta ng Syria si Omar bin Al-Khattab, nung siya kalip. Inanyayahan siya ng mga Kristiyano na kumain. Nagtanong siya, saan? Saan daw kakain? Tinuro sa simbahan. Hindi siya pumunta, pero ang pinapunta niya si Ali. Oo. So pumunta siya doon, kasama yung mga kasama niya. Kumain sila sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan bro, no? Yes, oh. Yung pagkaing halal, yung hindi baboy, Kasi ibang usapan na yun. Alam nila na mga Muslim ito, hindi kumakain ng baboy. Ngayon, ang tanong sa atin ay, ito ba ay haram o halal? Well, ang sagot namin ni Sheikh dyan ay Quran at saka yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba may sinabi sa hadith, Sheikh, na innamal amalu bin niyat. Your action is judged according to your intention. Hatulan ka kung ano naging niyat mo. Di ba ganun din ang sabi ng ating maluwalhating Quran? Sa chapter 2 at ang aya ay 225 ng Quran. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo, tatawag sa inyo upang magsulit sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapwat, kayo ay kanyang tatawagin upang magsulit sa mga naging layon ng inyong puso. Layon. Layon. Sabihin yung mga intention. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinaka mapagpaumanhin. So yan ay tumutugma doon sa inamal amalu binniyat, no? At saka bro, kahit yung Muslim na magpasok din sa mosque, depende sa kanyang niyat. Naman. Magpasok din sa mosque bro, ang kanyang intention ay magnakaw. Allahu Akbar. Hindi pwede. Hindi pwede. Ngayon, ikaw na may isang Kristiyano, ang Muslim, kung matino ang pag-iisip mo, siyempre intention niya papasok doon, ano bang maging niyat niya? Papasok siya sa simbahan ng mga Kristiyano, ano bang magiging layunin niya? Siya ba ay pupunta doon para magdasal? May muslim pero kung magpasok sila sa basket, wala silang manago ngayon, amplifier lang manang nandoon. Pupunta ka ba doon para ikay yung nga sa mosque namin bro, bakit? tinago yung amplifier. Ninakaw? Allahu Akbar. Sino nagnakaw? Allahu Akbar. Mga magnanakaw. Tama, no? Alangan naman ninakaw ng mga politiko. Kasi may mga ganun siya, di ba? Lalo na kapag election, maraming mga magnanakaw ang tumatakbo. Yung kaibahan ng mga magnanakaw na mga yung mga ordinary, yung snatcher. Kasi magnakaw muna bago tatakbo yan. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, tatakbo muna bago magnakaw. Iwan ko lang doon sa mosque mo, kung masjid mo, kung anong uring magnanakaw ang pumasok doon at na kulimbat yung ano nyo, ano ba yun? Yung amplifier. Politiko kaya yun, snatcher talaga. Katuan lang sinayo bro, magnakaw muna bago tatakbo. Oo nga, no? Matindi. Pero ano po yan, no? Yan ay nasa Allah. Kasi una, may mga bagay na may mga lugar na pupunta ka hindi para magdasal doon o ano yun, kapag ang depende yun sa magiging niya talaga bro. Oo. Kasi ang propeta nga pumupunta pa sa mga monasteryo no? Yes. Meron nga akong nabasa, Sheikh, nung siya ay nag-Isra wal Miraj, nung siya ay pumunta sa Palestine, ay di ba nagdasal pa nga siya doon Kung tustusin, hindi ka pwedeng pumunta doon dahil yun ay lugar yun ng simbahan yun ng mga Hudyo Di ba? Simbahan nila yun Masjid Aqsa. Oo. Aqsa. Yes, sa kanila nasa pangalagan nila yun Tapos doon pa sa St. Catherine Monastery, nag-alay siya ng
dalawang rakaan na pagdarasal doon. Monastery yun, ng mga Kristiyano naman. Pinagmamalaki pa yan until now ng mga Kristiyano na pumuntang propeta doon. Nagdaawa raw sa kanila. Oo, kaya lang hindi na tinanggap. Oo. Nagmamalaki pa nila. Dinawahan kami dito. Kaya lang hindi namin tinanggap yung daawa niya. Bad trip. Pero nangyari yun, isang ano lang siya. Isang diyan, sumakay sa Burak. No, Burak kasi nakaya. Tapos nag-stop over siya doon, Sheikh. Magpasok na sana ng Krisyano. Hindi pumasok. Pinagmamalaki nila yon na pumuntang propeta doon. So, may masjid pa nga silang ginawa doon para sa propeta eh. Kasi dyan daw prophet sa kanila, nangaral. Kaya lang, hindi nila tinanggap. May mautak sila. Isipin mo, ginawa ng propeta yun sa loob ng isang gabi lang. Di ba? That time, Sheikh, wala namang aeroplano. Wala. Pero nagawa ng propeta sa loob ng isang gabi. Paano nagawa? Sumakay lang ng Burak. At alam mo, brother Mami Tadim, yung Burak kung gaano kabilis yan. May nabasa ako siya kung gaano kabilis. Sa ng mata mo, bro. Yes, grabe. Yung bawat ano niya, no? Yung bawat, ano ba yun? Bawat talon niya siguro yun. Isang, kung gaano gaano kalayo ang abot na yung paningin, ganun kalayo ang abot ng kanyang talagang talong-talo niya yung Apollo 11 na sinakyan ni Neil Armstrong. Talo niya. Kasi yung jet dinabago. Yun dinabago. Kasi yung Apollo 11 ni Armstrong na sinakyan niya, ang naabot niya buwan lang. Di ba siya? Yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinakyan ng Burak, ang naabot niya ay Palestine, at mula sa Palestine, pumunta pa ng hanggang ikapitong langit na abot niya. Masya Allah. Isang gabi lang, no? Oo, isang gabi lang nagawa niya. Kung hindi ka sasakay ng isang napakabilis na sasakyan. Kahit gaano kabilis yung sasakyan, bro, hindi mo magpamro. At hindi kailanman ma-invent. Ang na-invento lang ng tao, Sheikh, jet. Yung supersonic na sasakyan. Yung sasakyan na ang bilis niya ay kasing bilis ng travel ng sound. Supersonic ang tawag doon. Yun yung sinasakyan ng mga astronaut. Kapag mag-travel sila, ang bilis niya kasing bilis ng sound. Diba, magsasalita ako, agad-agad mo nare-receive. O minsan, pupunta ka sa bundok, sisigaw ka doon. Alkaka! Mag-travel man yan ng sound check. Tapos mag-reply doon eh. Akala mo may sumisigaw sa kabila eh. Alkaka! Diba? Tawagin mo si Brother Lolo! Brother Lolo! Ganun totoo yan eh. Maramdaman mo yung travel of sound, no? Talagang nag-echo siya. Ganun yun eh, no? Oo naman. Subukan mo. Isisigaw mo. Brother Lolo! Sisigaw yun. Mag-reply yun sila. Brother Lolo! Talagang nag-echo, no? Grabe. Kaya ngayon, hindi pa na-invento ng tao, Sheikh, yung sasakyan na ang bilis nito ay katulad ng kisap ng mata. Yun ang nasakyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Burak ang kiyasan. Yun ang sinakyan niya. Hindi pa na-invento ng tao yan. Yung kasing bilis ng kisap mata. Yung kasing bilis ng light. Kasing bilis nga ng light, hindi pa na-invento eh. Di ba yung araw? Parang kidlat, bro. Yung araw, Sheikh, yung light ng araw, nagta-travel yan from araw to the earth. Yes, bro. Ang tawag dyan is light years. Di ba? Light year. Nagta-travel yun sa loob na isang taon. Yung ano niya, light year nga ang tawag yun, di ba? Ngayon, ang na-invento lang niya is yung supersonic. Pero yung kasing bilis ng kisap, wala pa. Oo. Pero na-out of topic na tayo. Balikan natin yung nagtanong sa atin. Lulo na tayo. Oo. Balikan natin. Saan ba tayo? Doon tayo sa di ba? Doon sa kaibigan niya na nag-invite sa kanya. Ito pa. Itong masama ngayon siya. Oo. Kasi sabi niya, in-invite siya ng kaibigan niya na pumunta doon sa simbahan. Naku. Kaya nga sa atin dapat tayo ay maging
aware sa mga kaibigan natin, no? Maging aware tayo dapat kung sino yung ating mga kakaibiganin. Dahil kapag hindi tayo maging aware sa mga taong magiging kaibigan natin, maaaring mapahamak tayo. Opo, at hindi lang mapahamak, ililigaw siya. Ililigaw siya ng kanyang magiging kaibigan. Kaya nga tayo mga Muslim, hindi tayo nagpagkaibigan ng kung sino-sino dahil ililigaw ka niya. Kalaban. Ganito po ang sinasabi sa chapter 25 po ng Quran. Simula natin sa 28 hanggang 29 po yan. Ganito ang sinasabi, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ganito po sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan. Kasawian sa akin. Sana kahit na kailan ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran. Matapos na ito ay dumatar sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. Ayun. Kaya nga, bilang isang matinong Muslim, ay hindi po tama na isang Muslim ay makikipagkaibigan sa hindi niya kaparihong pananampalataya. Kaya nga tayo sa ating maluwalhating Quran, tayo ay pinagbabawalan na kukunin natin bilang kaibigan yung hindi kapareho nating paniniwala. Bawal yun, bawal yan. Take note po yan sa ating mga nakikinig. Bawal po sa isang Muslim na makipagkaibigan sa hindi niya kaparehong paniniwala. Ito ang sinasabi sa chapter 5 at ang aya ay 51. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم قوم الظالمين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya, kaibigan, tagapangalaga o katulong. Sila ay awliya lamang o di kaya ay kaibigan lamang sa bawat isa sa kanilang lipon. At sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang kaibigan, kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na mapagsamba sa Diyos-Diyos. Ito, prangkahang pagkakasabi ito dahil prangka naman yung Quran eh. Walang ano yan, walang kimi-kimi yan ha. Walang liku-liku yan. Prangkahang pagkasabi po yan. Ipinagbabawal po sa maluwalhating Quran. At sabi niya bro, yung sino man ang kumuha sa kanila bilang kaibigan, siya ay kabilang sa kanila. Allahu Akbar. Kaya ang isang Muslim hindi tama na siya magipagkaibigan doon sa ibang pananampalataya dahil kapag ka makipagkaibigan ka doon, tingnan mo ano nangyari doon sa isa. Inanayahan ngayon pumunta sa sa simbahan nila. Sunod niyan, baka anyayahan ka rin, punta tayo doon sa bar. Naku. Punta tayo doon sa diskuhan. Yung kaibigan niya bro, yung babaeng kaibigan niya. Hindi naman sinasabi kong babae, brother Kaka, pero Muslim daw siya. So, inanyayahan ng Kristiyano na magpunta doon sa simbahan. So ngayon, iniligaw ka ng kaibigan mo. Kaya sa araw ng paghuhukom, sabihin niya, kasawian sa akin, sana hindi ko itinuring ang kung sino-sino bilang kaibigan. Ngayon, niligaw siya. Imbis na siya dadalhin doon sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos, dinala siya doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa hindi tunay na Diyos. Kaya siya naligaw ngayon. So, ang isang matinong tao na Muslim, hindi siya makipagkaibigan sa mga ganyang uri ng tao. Ngunit! May ngunit doon. Baka isipin ng mga
Tama. Kababayan natin mga Kristiyano, hindi pala kaibigan ng mga Muslim. Palaaway. Oo, hindi kasi sila nagipagkaibigan sa ating mga Tama bro. At saka bro, mga may mga ganyan bro. Kung hindi natin pansinin ito, kung magkitid ang ating pag-isip, yes, lumalabas na yung Muslim pala oh, ay palaaway bro. hindi sila pala kaibigan. Masamang Oo, tao oo. sa mga Kristiyano. Sa amin po, yan po ay bilang pagtutuwid sa tao. Kasi nga, sabi ni Rizal, tell me who your friends are. Grabe. And I will tell you who you are. Grabe. Hindi niya sinabi bro kung ano yung nasa kanya mismo. Oo, sabihin mo, sino ang kaibigan mo? Sasabihin ko kung sino ka rin. Grabe. Kung ang kaibigan niya mga basagulero, sabi niya, basagulero ka rin. Yung kaibigan niya bro, bakla. Oo, bakla ka rin. O ganun talaga. Sapagkat ang tao na matuwid, hindi magipagkaibigan sa mga charing. Ikaw naman, brother, kakay. Siyempre, di ba? Sa straight din yan. Kaya O, di ba may isang kasabihan pa tayo? Sabi niya, birds of the same weather, birds of the same feather flock together. Di ba ganon? Oo. Ang mga... Yung mga bakla, yung mga katabi yung kaibigan niya is bakla. Oo naman. Paano yung mga hampins? O dapat, para maging, ibig sabihin matino, ipinagbabawal naman doon kasi ang punto doon is, para hindi ang isang tao hindi mapahamak. Oo. Para hindi ka mapahamak kasi ipapahamak ka kapag ka ang lalo na ang issue dito ay pananampalataya. Maliligaw ka. Malaking issue. Oo, tingnan niyo ha. Although sa mga Muslim po ay pinagbabawal ang makipagkaibigan sa mga hindi niya kaparehong pananampalataya, ngunit may ngunit doon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magiging mabuti sa kanila. In fact, ipinag-utos pa rin sa atin na tayo maging mabait, mabuti sa kanila. Yung ipakita natin ang kaugalian sa Yung kanila. kabutihan. Yes, oo. Actually, doon sa mga taong hindi nagipaglaban sa iyo sa iyong relihiyon, hindi ka pinagbabawalan ng Allah na ikay maging mabuti sa kanila. Dapat lang yun. Opo. Ganito ang sinasabi sa chapter 60 ng Quran. At ang aya ay utso. Ganito po ang sinasabi, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo sa pananampalataya at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan na sila ay inyong pagkitunguhan ng mabuti, may kagandang asal at magkatarungan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga magkatarungan. Allahu Akbar. Hindi pala ipinagbabawal na tayo ay magpakita ng kabutihan sa kanila. So, pwede kang maging mabuti, brother Kaka, no? Bro, Pero yung pagkaibigan, exclusive lang yun. Kanino? Yun ang tanong. Oh, di basa tayo ulit. Baka sabihin nila gumagawa-gawa naman tayo ng sariling kaibigan. Hindi po. Ganito po. Kanino natin yan ang puso niyan. May dalil din ako diyan sa inyo. Ito. Sino ang dapat nating kaibiganin? Ito po. Ikaw talaga, brother, mamita din. Patsaring-charing ka dyan, ha? Ito. Oh, Quran chapter 5 at ang aya ay 55. Ikra. Nakakaakit din sa mga nakikinig bro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Yan yung mga kaibigan natin. Pero bago dyan, binabati ko si Sister Aisha ng Kanto Sharif, nakikinig sa atin, nag-enjoy daw siya sa program natin, Sheikh. Okay. Ito yung mga kaibigan natin. Ikra. Sige.
katotohanan, ang inyong wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ay si Allah. Una si Allah. Ang kanyang sugo. Sugo, sino pa? At ang mga sumasampalataya. Ayun, sumasampalataya. Na nag-aalay ng salat at ng pagdarasal ng mahinusay. At ang nagbibigay ng zakah, katungkulang kawanggawa. Yung mga mananampalataya. Sa halip bro, yung mga mananampalataya. Na nagdarasal. Yung hindi nagdarasal, hindi rin pwede. At hindi matawag na mananampalataya bro. Oo, hindi nagdarasal eh. Kaya bro, ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid na mga Muslim, sabi niya, la tusahibu illa mu'min. Huwag kang makipagkaibigan, makipagtangkilik, maliban sa mananampalataya. Correct. Kaya po, sa ating mga kababayan, wag po kayong magagalit sa aming mga Muslim kung sabihin namin bawal po ang makipagkaibigan sa inyo. Dahil pwede naman kaming maging mabuti sa inyo. Ibig sabihin bro, yun lang bro, dapat maging malinaw. Yes. Ibig sabihin na bawal makipagkaibigan ng Muslim. Ay hindi na tayo pwede maging mabuti sa kanila. Yes. In fact, sila nga din, sinasabihan ng Biblia nila, bawal kayo makipagkaibigan sa mga Muslim. Tumpak bro. Di ba sa Biblia ganyan din? Yes. Ito po, babasahin ko. Sa pangalawang Korinto, 6 at ang talata ay 14, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisampalataya. Huwag ka daw makipagkaibigan, makipagpartner, makipagrelasyon, sabi niya, doon sa mga hindi nagsisampalataya. May rason ba siya? Anong rason niya? Sapagkat, anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? Yun. O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Yun ang rason niya. Napakaliwanag. Sabi ng Biblia, huwag kayong makipagkaibigan, makipagrelasyon, makikisama doon sa mga hindi mananampalataya, sabi ng Biblia. Dahil bakit? Sabi niya, anong meron ang pakikisama sa katwiran at kalikuan? Tama naman. Siyempre, yung liko, kasama niya liko. Yung matwid, kasama niya matwid. Tapos, ano raw pakikisama mayroon sa kaliwanagan at kadiliman? Oo. Tumutugma talaga sa Quran natin. Tama, bro. Subalit, hindi ibig sabihin na kami ay hindi pala kaibigan. Itinatama lang po kung sino ang dapat mong kaibiganin. Yes. At yun ang nararapat bro. At yun ang nararapat upang ang isang tao ay hindi maligaw. Sa araw ng paghukom, bubuhayin ka kasama yung mga kaibigan mo. Ngayon, mga kaibigan mo, mga taong naligaw. Pwede, yung mga lasing. Lalo na bro, yung pinag-usapan is yung tungkol sa panampalataya. Correct. Kasi bro, ang mangyari dyan bro, halimbawa, yung Kristiyano bro, no? Yung sa dalawang agwatan bro, yung Muslim at saka Kristiyano. Correct. Kung yung Kristiyano bro, ay hindi papayag, hindi siya kayang daawa ng Muslim bro, correct. is magkakaroon ng hindi pagkakaunawa mo. Exactly. Magkaaway din. Kahit sa araw ng paghukom, brother Akaka, yung mga nagsasabi mga friends forever, may mga ganyan eh. Friends forever friends, mga BFF ganyan. Wala pong ganyan. Yung mga friends forever, nako po, Allahu Akbar. Magising na po kayo sa katotohanan, wala pong mga BFF, mga friends forever. No? Maliban lang sa mga mutakon, brother Papa. Sa araw ng paghuhukom, yung mga best friends, magkaaway po yan. Allahu Akbar. Bro, hindi lang mag-aaway bro, pati yung mga asawa mo bro, maging kaaway ito. Ito, babasahin natin siya, ha? Sa chapter 43, huling talata na po to, at ang aya ay 67, ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang mga magkakaibigan sa araw na ito ay magiging magkaaway. Allahu Akbar. Ang bawat isa sa kanila maliban sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nanampalataya kay Allah. Yung mga al-muttaqun, sila lang ang mga best friends. Yan yung forever bro.
yung mga hindi Mutakon. yung pagkakaibigan nila dito sa kabilang buhay, magiging magkaaway sila. Kaya wala palang best friends forever sa kanila. BFF. BIFF lang. BIFF. Allahu Akbar. Pero wala tayong oras yun. Allahu Akbar. Kami po ay humihingi. Ako na ang hingi ng tawad, ha? Para sa inyo, in general na ito, kung sakaling may mga nasabi po kami na mga bagay po na masakit sa inyong pandinig, ako na po mismo ang humihingi po ng patawad o di kayo paumanhin. Hindi po namin layunin na kayo po ay saktan, insultuhin, o kayo po ay aming kukutyain. Ang amin po lamang dito ay ang maipabatid sa inyo, maiparating sa inyo ang tunay na aral, upang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng tamang pananampalataya. Sa huli po, tayo rin po ang makikinabang doon. Tayo ay magtatagumpay. Lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sapagkat yung mananampalataya, talaga magtatagumpay po yan. So, wala na po kaming oras na natitira hanggang sa muli po sa ngalan ng aking mga kasama. Maraming salamat kay Brother Sheikh Morris Kabugatan, kay Brother Alcoca, at kay Brother Mamitadem. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagkikinig, pagsubaybay sa aming palatuntunan. Nawa po kayo ay gagabayan sa matuwid na relihiyon at magsama-sama tayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Hanggang dito na lamang po. Sa muli po, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan